Kay ito na si lakas tama. Yan. Kumalma ka lang ha. Kalma. Baby kalma. Wag kang overplay, parang awa mo na. Good day mga ka-EA. Support today's video. So eto nga yung mga wires natin. Gagawin natin, medyo mag-a-adjust tayo ng konting gagawin. So bago tayo magpalipad o magparonda, magpapakain muna tayo bahagyan ng konti dito sa ating mga wires. At the same time, sa pangalawang pagkakataon, etong si Lakas Tama, papawalan na natin ngayong araw. So noong nakaraan linggo, nag-overfly sa atin to. So sa awa naman ng Diyos, isang araw lang siya na walang kinabukasan, bumalik din naman siya. Ayan, so mag-iisang linggo pa lang simula nung nangyari yung insidente, kasi last time Sabado tapos linggo siya bumalik. So ngayon is Friday morning. So eto na mga kalapatid, susubukan natin kung ganun pa rin yung gagawin niya. Pero ang kaibahan din kasi bahagya medyo namipis ng konti yung katawan niya, kasi nga nung pag-uwi niya sobrang stress siya, tapos pangit ng dumi niya. So ang ginawa ko is ni-recover at binigyan ko siya ng antibiotic temporary para at least mawala yung toxic na possible na nakuha niya kung saan man siya uminom nung time na nawala nga siya nung nag-overfly. So itong mga kasabayan na mga YB natin na binoviewing, wala namang problema kasi naihiwalay ko naman agad na mabilis, no? Tsaka naka-recover din naman na mabilis agad itong si Lakas Tama, no? Ayan yung ating warrior na. So ito si Lakas Tama is blood related pa rin siya kay Batusay. Ito si Natalia, yung panlaban natin ngayon sa Summer South Race, is kapatid niya sa tatay. Iisa tatay nila yung Benito Goque na foundation bird natin. Ito din. Ay hindi, ito pala, to? Pamangkinan nila, si Red Batusay. Kasi ito si rektang anak ni Batusay ito Ayan. So medyo makulimlim yung panahon ngayon, pero di naman umuulan, kaya lang sadyang madilim. Ayan So sa susunod na linggo is kargahan na nga ng ating National MacArthur Race. So ano na yan, sa Thursday. Pero sa darating na Sabado-Linggo, bukas is last lap. Abangan naman ng mga tropang kalapatids natin dyan sa Tacloban, last lap nila. Ayan, so good luck sa lahat na may aabangan bukas. Shoutout kay Sir Dennis Palma. So yung ilalaban natin sa PHA National Race 13th season is Bloodline na galing kay Sir Dennis Palma. Tama po ba yun? A few moments later. Eto na mga kalapatids, nagbabaan na rin yung mga iba nating mga young birds na binaviewing nga dito. Ayan sila. So nandito si Pure Japan, ayan nga sa harap. Yung anak ng imbric natin, itong off color na may pagka-white top na dirty blue bar. Tapos itong half sibling naman ni Kobe, itong nasa sumingit sa harap, galing kay Madlalop TV. Yan, Speedbird Future, pang pooling natin yan sa susunod na season. Baka abot na to ng North proper. Sisimulan na natin i-training to. Ayan nag-aan na siya, nagpa first molt na siya. So sana maging epektibo rin yung possible na performance niya dito sa loob. So gaya kasi ng sinasabi ng iba, kanya-kanya kasi sa yung sistema, kanya-kanya rin ng buenas, no? Kung si Idol Madla is kumakana panay-panay ang pooling winner, hindi pa tayo sigurado dyan kasi maaaring may sablay tayo sa sistema, kaya hindi tayo nakakadali ng consistent na pooling. Pero pipilitin natin, sisikapin natin na makakuha ng panibagong mga achievement regarding sa pooling. Ayan. So yung mga ibon natin dito kumakain na sila ng pakunti-kunti. Ayan Ayan. So sa ngayon, si Lakas Tama lang muna ang isasabay natin na pawalan. Kasama ng iba natin mga flyers dito na veterans na. Si Miss Puyo na naglilimlim kahapon, papasok sa trabaho, tinos ko na yan. Hindi ko na yan pinapaloplay kasi wala ring sense Hindi rin talaga na siya lumonoplay dito. Kahit pakawalan ko siya ng paulit-ulit, babalik-balik lang din siya dito sa flyers lock. So nangyari kahapon, nag-force play ako. So short distance na toss, nasa 10 kilometers. Yung usual na pagbitaw ko sa kanya pag pumapasok ko sa trabaho. So kasama niya dito,
o kahapon, si Natalia, tsaka itong si Venom. Ayan. So, ito na lang naman yung nilalaro natin, ongoing training. Pero pag natapos yung national race, isap na to. So, kagaya ng sinasabi ko, wala kasiguraduhan kung uuwi si Miss Puyo sa padating na national race. Uwi man siya o hindi, ang plano ko sa kanya is automatic last race niya na itong national race. Ayan. So, ang magiging focus natin sa mga susunod na training at parating na derby, etong yung dalawa na naiwan natin. Si African Black Eagle na si Venom, tapos yung Benito Goay Cross dun sa PHA Bird ni Sir Dennis Palma na si Natalia. Kapatid, sinanda ko na yung inumin nila na All Herbs Probiotic pang suporta natin. So sa mga players, 3 times a week ako nagbibigay sa kanila, hinahalo sa tubig. So depende sa mood ko, minsan hinahalo ko na lang sa patoka. Pero mas madalas, sa tubig ko talaga siya hinahalo. Sa mga breeder, ganun din. 2 times or 3 times a week ako nagbibigay. So napansin nyo, dalawa lang yung may halo. Ang ginagawa ko kasi, pinapaikot ko na lang yan. Hindi ako lahat nagbibigay. Kasi syempre marami na yun. Hindi naman kaya ubusin ng breeder natin yung ganyang karami. So ang ginagawa ko, palit-palit na lang ng tubigan. So ito na mga kalapatids. Papalipad na tayo ng mga warriors natin. Tapos sila Kastama. Eto, ewan ko lang kung ano magiging senaryo mga ngayon. Kung ano magiging niya, papakita niyang acrobatic ngayong umaga. Ayan, so gagawin natin dito, syempre, bubuksan na natin to. Trapdoor. Ayan mga kalapatid, so ayan, bukas na. Dito ko rin siya nilusot last time, kaya lang ng pagkalusot niya dito, wala pang 10 segundo. Ayun, umangat. Tumatlong ikot lang, tapos sumibat. Ayan siya. So dito, pawalan na natin to. Dito na rin natin ilusot. Tinamad magpakawala. Baka kasi sumabay sa entrada. Ayan. So si Natalia, ito yung pinaka-bet ko ngayong season ng summer race. Siya yung pinakamaganda ang performance ngayon. Ayan. Pero syempre, hindi natin pwedeng husgahan kung ano yung nagiging performance ni Venom. Dahil kagaya ng nangyari kay ito na si last tama. Ayan. Kumalma ka lang ha. Kalma. Baby kalma. Huwag kang overplay. Parang awa mo na. Pakanta na tayo. Ayan na siya. So ito mga kalapatids. So kagaya na na-expect yung tatlo na pinawala natin na veterano sa paglipad is lumipad na. So buti na lang ito ang gusto kong mangyari sa kanya na umpisa. Na pag once na pinawalan ko, yung tipong dadapo muna siya pansamantala kahit mga 5 minuto para ma-obserbahan yung pinaka lugar ng loob. Kasi pag ito yung pinaka viewing natin, wala namang kaso yan. Kaya lang, syempre, yung kabuoang location ng ating loop, di niya masyadong maaaninag. Kaya ito talaga yung gusto kong mangyari sa kanya. So mukhang nadala na siya nung nakaraan. Kasi hindi na siya agad lumipad, di na agad siya rumonda. So ayan, napapansin natin na panayanlingan niya. So tingin ko batcher na to si Lakas Tama. Ayan, napaganda tuloy yung pangalan natin sa kanya Lakas kasi ng tama So susunod, meron naman akong panibago na pawawalan diyan. So paisa-isa lang ang pawala ng mga pinapabatcher natin ng mga young bird. So depende na lang sa magiging yung maturing ng mismong mata. Kasi bumabase tayo sa katawan tsaka sa mata. Kung sino yung unang lalabas yung kulay ng mata, yun yung mga unang batch na possible na papabatcherin natin pa konti-konti. So yun lang muna update natin for today's vlog. Yan, so good luck sa lahat ng mga mag-aabang bukas Sabado, day 1 at day 2 Linggo ng Tacloban Race last lap. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. And mamaya magpapainom na tayo. Magdadagdag na rin tayo ng pagkain. Kasi may mga naiwan pa dito sa ibabaw Yan